Napayuko si Aurora, o Rory. Habang mahigpit na niyang hawa ang tatlong maliliit na kamay. Ang mga sanggol ay payapang natutulo sa kanyang bisik, ang kanilang maliliit na dibdib ay umaakyat baba sa bawat hininga. Pagod na pagod siya. Ang buong mundo niya ay umikot sa tatlong anghel na ito, sina Amihan, Mayumi, at Diwata. Ngunit sa likod ng pagmamahal na bumabalot sa kanya, may isang malalim na takot na bumubulong sa kanyang puso, isang lihim na pilit niyang itinatago sa loob ng 8 taon. 8 taon na ang nakalipas, isang gabing punong ingay, ilaw, at nakalalasing na musika. Hinila siya ni Celine sa isang party na ayaw niyang puntahan. Rory, minsan lang to. Maglibang naman tayo, ang pilit ni Celine. Sa huli, napilitan siyang sumama. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay magiging simulang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang maalaala ay parang sirang pelikula sa kanyang isip. Nakangiting mukha, baso nga ala na sunod-sunod na inalo, at ang unti-anting paglabong ang kanyang paningin, may isang lalaki. Matangkat. Malapat ang balikat. Ngunit ang kanyang mukha, tila nilamon ng dilim. Ang kasunod na natatandaan niya ay ang pagising niya sa hindi pamilya na kama, maisa, at ang matinding kirot sa kanyang ulo. Nang malaman niyang buntis siya, gumuho ang mundo ni Rory. Triplets. Paano? Sino? Ang matanong ay bumaha sa kanyang isip, kasabay ngang matinding kaba at takot. Ang una niyang tinawagan ay si Celine. Buntis ako, Celine. At hindi ko alam kung sino ang ama, ang halos pabulong niyang sabi, humihikbi. Ngunit ang sagot ni Celine ay tila nakadakdak lang sa kanyang pasanin. Rory, hindi ko rin alam, sobra tayong nalasing. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ngunit hindi niya magawang sabihin ang totoo sa kanyang pamilya. Ang kahihiyan. Ang pakabigo sa kanila. Ang tanging nakita niyang solusyon ay tumakas. Davao. Malayo sa lahat. Doon siya nakahanap ng kalinga sa kanyang pinsan, si Kuya Dante. Si Kuya Dante ang naging sandigan niya. Ang tanging nakakaalam ng kanyang malalim na lihim. Siya ang tumulong kay Rory na alagaan ang masanggol. At naging tatay-tatayan ng 3 bata. Mula noon, ibinuwas ni Rory ang kanyang buhay sa pagiging ina. Nagtrabaho siya ng walang humpay, kung ano-anong trabaho ang pinasok niya para lang may pakain sa kanyang maanak. Naging isang multitasker siya, gumagawa ang kung ano-ano para lang kumita at mabuhay. Ang kanyang magkamay ay napuno ngalyo, ang kanyang mata ay madalas na namumukto sa puyat, ngunit sa bawat ngiti ng kanyang maanak, nawawala ang lahat ng pagod. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para mabuhay. Habang pinamamasdan niya ang 3 niyang anghel na payapang natutulog, unti-unting gumapang ang lamig sa kanyang dibdib. Kahit na masaya siya sa simpleng buhay nila sa Davao, may parte sa kanya ang nangangamba. Paano kung dumating ang araw na matanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama? Paano kung hindi niya sila kayang bigyan ng magandang kinabukasan dito? Ang mga tanong na ito ay madalas na bumabagaba sa kanya sa gabi. Isang araw, habang abala si Rory sa pagawangan niyang nga online order, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alangan siyang sagutin, ngunit nang makita niya ang area code, napakunot ang kanyang no. Manila. Hello? Kayo po ba si Ms. Aurora Santos? Ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Sino po ito? Ang tanong ni Rory, kinakabahan. Ako po si Msed de la Cruz mula sa Veritas Holdings. Nakita po namin ang inyong resume sa online portal at nais po namin kayong imbitahan para sa isang job interview para sa posisyong personal assistant sa aming CEO. Napapitlag si Rory. Veritas Holdings? CEO? Personal assistant? Hindi niya akalain na makakakuha siyang ganoong klaseng offer. Ang Veritas Holdings ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Isang malaking pagkakataon ito para sa kanya at sa kanyang nga anak. Ngunit ang salitang Manila ay nabigay sa kanyang matinding kaba. Ang Manila ang lugar na kanyang tinakasan. Ang Manila ang may hawak ng kanyang nakaraan. Napabuntong hininga si Rory habang tinititigan ang cellphone. Ang oportunidad na ito ay parang isang ilaw sa dulo nga dilim na lagusan, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot na harapin ang mamultong nakaraan. Matagal siyang naisip. Kinonsulta si Kuya Dante. Sa huli, ang pagmamahal sa mana ang nanay. Kailangan niyang gawin ito para sa kanila. Kinaumagahan. Habang sinasabi niya sa mga anak na aalis siya pansamantala, naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Mama, saan ka pupunta?
Ang tanong ni Amihan, ang panganay, habang kumakapit sa kanyang binti. Magtatrabaho si mama para sa inyo, nga anak. Babalik din ako agad. Ang sagot ni Rory. Pilit na ngumingiti habang pinipigilan ang luha. Niyakap niya ang tatlong bata ng mahigpit, tila ayaw silang bitawan. Nasa airport na si Rory, ang kanyang bagahe ay puno ngang paasa at takot. Ang kanyang tiket ay papuntang Manila. Habang papalabas ang eroplano sa runway, tiningnan niya ang Davao na unti-unting lumiliit sa ilalim niya. Para sa inyo, nga anak, ang bulong niya, habang mahigpit na pumikit. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang harapin ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang gaanak. Nakarating si Rory sa Manila, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang ingay ng trapiko, ang bilis ng buhay, ang dami ng tao. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Dumiretso siya sa Veritas Holdings para sa kanyang interview. Ang gusali ay napakalaki, matatayo, at tila sumisigang ang kapangyarihan. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa gitna ng lahat ng iyon. Habang naghihintay siya sa lobby, nakita niya ang isang litrato sa pader. Isang lalaki. Matangkad. Nakangiti. May hawak na lapida nga. Veritas Holdings. Hindi niya gaanong pinansin sa simula, ngunit nang tawagin siya para sa interview, nakita niya ang pangalan sa pintuan ng opisina. Julian Montemayor. CEO. Papasok niya sa opisina, nakaupo sa liko ng malaking desk ang isang lalaki. Matangkad, malapat ang balikat. Lumingon ito, at sa paglingon na iyon, tila tumigil ang mundo ni Rory. Ang mata, ang panga, ang kilay. Siya ang lalaking iyon. Ang lalaking hindi niya malimutan. Ang lalaking naging sanhing lahat. Kinabahan si Rory. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nangingini. Paano? Bakit? Ang tanong na sino ang ama? Ay biglang nakaroon ang sagot, at ang sagot na iyon ay nakaupo sa kanyang harapan. Magandang umaga, Miss Santos, ang sabing lalaki, ang kanyang boses ay malalim at pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang alak na lumabo sa pandinig niya. Malinao ang bawat salita. Hindi niya alam kung paano siya makakatayo. Ang nga paa niya ay tila nakadikit sa sahig. Ang kanyang bibi ay natuyo. Magandang umaga rin po, sir. Ang pilit niyang sagot, halos hindi makahinga. Ngumiti si Julian, isang ngiting hindi maintindihan ni Rory. Maligayang pagdating, Miss Santos. Mayroon akong espesyal na misyon para sa iyo. Matapos ang interview, halos hindi na maalala ni Rory kung paano siya nakawis sa kanyang pansamantalang tinitirhan. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, ang bawat hininga ay puno ng pangamba. Hindi siya makapaniwala. Si Julian Montemayor. Ang lalaking iyon. Ang amang ng kanyang nga anak. Ang katotohanan ito ay tumama sa kanya ng napakalakas, halos ikagibang ang kanyang mundo. Nasimula siyang matrabaho sa Veritas Holdings kinabukasan. Ang bawat papasok niya sa gusali ay parang papasok sa isang kulungan. Ang bawat patatapat sa mukha ni Julian ay parang tusok ng karayom sa kanyang puso. Paano niya itatago ang katotohanan? Paano niya haharapin ang lalaking nakdulot sa kanyang labis na pagbabago sa buhay nang hindi niya nalalaman? Isang umaga, habang inaayos ni Rory ang iskedyo ni Julian, pumasok ito sa kanyang opisina. Bumilis ang tibok ng puso ni Rory. Sinubukan niyang maging kalmado, profesional. Miss Santos, ang sabi ni Julian, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Pakicheck ang aking flight schedule para sa Davao. Kailangan kong pumunta doon sa susunod na linggo. Parang bombang sumabo ang salitang Davao sa pandinig ni Rory. Davao? Ang lugar kung saan niya itinago ang kanyang pinakamalaking lihim? Ang lugar kung nasaan ang kanyang mga anak? Napakurap siya, halos hindi makapagsalita. May problema ba, Miss Santos? Tanong ni Julian. Napansin ang pagkabahala niya. Wala po, se. Ang pilit niyang sagot. Habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ayusin ko po agad. Nang umalis si Julian, mabilis na kinuha ni Rory ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Kuya Dante. Kailangan niyang ipaalam ang balitang ito. Kuya Dante. Si Rory to. Ang halos bulong niya nang sagutin ni Kuya Dante ang tawag. Pupunta si Sir Julian sa Davao sa susunod na linggo. Narinig niya ang pakbuntong hininga ni Kuya Dante. Ano? Bakit? May alam ba siya? Hindi ko alam, Kuya. Pero kailangan nating maging maingat.
Huwag kang mapapahalata. At lalong-lalo na, huwag kang mapapakita sa kanya kasama ang nga bata. Naintindihan mo ba? Ang boses ni Rory ay puno ng pagkabahala. Huwag kang maalala, Rory. Alagaan ko ang pamangkin mo. Maiingat ka riyan, ang sagot ni Kuya Dante, na tila sinusubukang pakalmahin din ang kanyang sarili. Ang nga araw na lumipas ay tila nagiging mas mabigat para kay Rory. Bawat tingin ni Julian sa kanya ay tila may tinatago. Bawat tanong niya ay tila may gustong alamin. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting naduduro sa ilalim ng bigat ng kanyang lihim. Isang hapon, habang naedit siya nga presentasyon para kay Julian, narinig niya itong kausap ang isang tao sa telepono. Oh, kailangan kong malaman ang katotohanan. 8 years na akong naghahanap. Kailangan kong mahanap ang babaeng iyon. Kailangan kong malaman kung may anak ako. Hindi ako pwedeng mabuhay ng may ganitong malaking tanong sa isip ko. Napakunot ang nuni Rory. 8 taon? Hanapin ang babae? May anak? Ang bawat salita ay tumagos sa kanya. Hindi siya makagalaw. Ang kamay niya ay nanginginig habang hawa ang mouse. Narinig niya ang pagkabahala sa boses ni Julian. Para itong isang lalaking desperadong malaman ang isang bagay na matagal nang bumabagaba sa kanya. Naintindihan ko, Celine. Kailangan nating matulungan dito. Kung may naalala ka pa, kahit maliit na detalye, sabihin mo sa akin. Umaasa ako sa iyo. Napasigaw ang puso ni Rory. Celine? Bakit si Celine? Hindi niya maintindihan. Bakit si Celine ang kausap ni Julian tungkol sa gabi na iyon? Bakit si Celine ang pinaghahanap niya? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Julian, saka nito ibinaba ang telepono. Ilang sandali pa, lumabas ito sa opisina. Napatingin si Rory sa pintuan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ano ang papel ni Celine sa lahat na ito? May alam ba si Celine na hindi niya alam? Lumapit si Julian sa desk ni Rory. Miss Santos, may ikukwento ako sa iyo. Nagulat si Rory. Bakit sa kanya? Sinubukan niyang makunwari na walang alam. Pose. May isang gabing nangyari 8 taon na ang nakalipas. Isang pati. Nandun ako. At may isang babay. Hindi ko gaanong matandaan ang mukha niya, pero may ilang detalye akong naalala. As sa tingin ko, siya ang posibleng ina ng aking anak. Huminga ng malalim si Julian. At kailangan kong mahanap ang babaeng iyon. Nanlamig si Rory. Ito na. Ito na ang pinakakinatatakutan niya. Paano po ako makakatulong, sir? Ang tanong niya. Pilit na pinananatili ang kanyang boses na steady. Base sa mga nalalabi kong alaala. At sa tulong ng isa kong kaibigan na nandun din sa pati, naniniwala akong si Selena Ramos ang babaeng iyon. Siya raw ang huling kasama ko. May pinakita si Julian na larawan ni Celine sa kanyang cellphone. Ito ang Celine na kilala ni Rory, ang Celine na naiwan sa kanya sa gabing iyon. Ang problema, nawala siya. Naging mailap. Hindi ko na siya makontak. Kaya Miss Santos. Ang misyon mo ay hanapin si Selena Ramos. Siya ang susi sa paglutas ang malaking palaisipan na ito. Napatingin si Rory sa larawan ni Celine pagkatapos ay kay Julian. Ang lahat ay tila nababalot sa isang malaking tanong. Bakit si Celine? Si Celine ang kasama niya. Si Celine ang nag-iwan sa kanya. Ngunit bakit si Celine ang hinahanap ni Julian? Ang kanyang isip ay puno ng pakalito. Napakagat si Rory sa labi niya. Ito ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Ang hanapin ang babaeng sa tingin ni Julian ay ina ng kanyang nga anak, samantalang siya ang tunay na ina. Isang misyon na puno ng ironiya at panganib. Maintindihan mo naman siguro kung gaano kahalaga ito para sa akin. Miss Santos? Tanong ni Julian. Tumitih sa kanyang mga mata. Tumango si Rory, ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat para mahanap siya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, habang nag-isa si Rory sa kanyang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Galing sa Celine. Rory, balita ko nasa Manila ka na. May pinaghahanap ka ba diyan? Miss na kita. Tara makita tayo. Kailangan nating ay celebrate ang muli nating pakikita. Nalaki ang nga mata ni Rory. Selena. Nasa Manila na si Celine. At ngayon, si Selena ang hinahanap ni Julian. Ang kanyang nakaraan ay unti-unting bumabalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. Nakatingin si Julian kay Miss Santos, o Rory. May kakaiba sa babaeng gito.
Tahimik siya, ngunit may matinding emosyon sa kanyang nga mata, takot, pagkabahala, at isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi niya ito napansin noong interview, ngunit ngayong kaharap niya ito, tila may bumubulong sa kanyang isip. Ngunit kailangan niyang maging profesional. Ang misyon niya ang mas mahalaga. Miss Santos, simula ni Julian, umupo sa kanyang executive chair. Tulad ng nasabi ko kanina, may isang mahalagang bagay akong ipapagawa sa iyo. Ito ay personal, ngunit konektado sa aking pamilya at sa kinabukasan ng Veritas Holdings. Nakita niya ang bahagyang paurong ni Rory. Bakit kaya? Normal lang ba iyon sa isang bagong empleyado? 8 taon na ang nakalipas, patuloy ni Julian, ang kanyang tingin ay lumayo, tila bumabalik sa nakaraan. Isang gabing puno ng ingay at musika, isang party na hindi ko dapat pinuntahan. Nalasing ako, at may isang babaeng nakasama ko. Hindi ko matandaan ang mukha niya ng malinaw. Ang lahat ay tila nasa ulap. Ngunit may madetalye akong hindi makalimutan. Tinitigan ni Julian si Rory. Nakita niya ang pag-ipit ng hawa ni Rory sa kanyang ballpen. Naalala ko ang kanyang boses, ani Julian, pilit na inaalala ang madetalye. Malambing. At may kakaibang tawa, parang tunog ng kampanilya. Naalala ko rin ang kanyang pabango, amoy sampagwita, sariwa at nakakakalma. At may suot siyang isang silver na bracelet na may maliit na charm na hugis bituin. Iyon ang huling bagay na malinaw kong nakita bago ako tuluyang lamunin ngang dilim. Habang nagsasalita si Julian, nakita niya ang bahagyang panginginig ngang kamay ni Rory. Nagtataka siya. Bakit ganon ang reaksyon nito? Sa tulong nga aking kaibigan, si Chelina Ramos, na nandun din sa party, unti-unti kong nabuo ang nga piraso. Siya ang nagsabi sa akin na siya ang kasama ko. Na siya ang babaeng iyon. At naniniwala ako sa kanya. Nakita ni Julian ang pakabigla sa mukha ni Rory. Isang mabilis na pagbabago ng ekspresyon na halos hindi niya napansin. Ang problema, Miss Santos, ay nawala si Celine. Hindi na siya makontak. Tila naglaho na lang siya sa hangin. Sinubukan ko na ang lahat. Mga private investigator. Mga connection ko, pero wala. Kaya ikaw, bilang aking bagong personal assistant, ang pagtitiwalaan ko sa misyong ito. Kailangan mong hanapin si Chelina Ramos. Tumayo si Julian at lumapit sa bintana, tinitigan ang cityscape ng Manila. Hindi lang ito tungkol sa akin, Miss Santos. May presyo mula sa aking pamilya. Ang pamilya Montemayor ay kilala sa integridad at reputation. Ang insidenteng iyon ay isang mansa sa aming pangalan. Kung may anak ako, kailangan kong panagutan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ako pwedeng mabuhay ng may ganitong malaking tanong sa isip ko. Huminga ng malalim si Julian. Ang gabing iyon ay isang bangungot na bumabagaba sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol, ang pagkalito, at ang posibleng pagkakaroon ng isang anak na hindi niya kilala, lahat ng iyon ay napapahirap sa kanya. Kailangan niya ng kasagutan, at naniniwala siyang si Celine ang magbibigay ang kasagutan na iyo. Naintindihan ko po, sir. Ang boses ni Rory, mahina ngunit malinaw. Lumingon si Julian. Nakita niya ang nga mata ni Rory. May lungkot doon, at isang bagay na hindi niya may paliwanag. Miss Santos, naintindihan mo ba ang bigat ng misyong ito? Hindi ito basta-bastang trabaho. Ito ay paghahanap sa isang bahagi ng aking buhay na nawawala. Opo, sir. Naintindihan ko po, sagot ni Rory, tumango. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. May kakaiba sa pagkasabi ni Rory nga lahat. Tila may mas malalim na kahulugan iyon. Ngunit ipinaksawalang bahala ni Julian. Siguro ay dahil lang sa bigat ng misyon. Magaling, sabi ni Julian. Simulan mo na ang paghahanap. Gamitin mo ang lahat ng resources ng kumpanya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang naglalakad si Julian pabalik sa kanyang desk, napansin niya ang isang bahagyang panginginig sa kamay ni Rory habang hawak nito ang ballpen. At ang kanyang tingin, tila may hinanakit. Ngunit bakit? Hindi niya maintindihan. Lumipas ang nga oras. Abot-abot ang trabaho ni Rory. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Julian, ang ama ang kanyang gaanak, at hinahanap niya si Celine. Ang nga detalye na sinabi ni Julian, ang boses, ang tawa, ang pabango ngang sampagwita, ang silver na bracelet na may bituin. Lahat ng iyon ay tungkol sa kanya.
Ang bracelet na iyon ay bigay ni Celine sa kanya, at suot niya iyon sa gabing iyon. Ngunit bakit si Celine ang sinasabi ni Julian? May alam ba si Celine na hindi niya alam? O sadyang nakamali lang si Julian sa pagkakakilala? Ang bawat segundo ay tila isang oras. Kailangan niyang makisip ng paraan. Paano niya haharapin ang sitwasyong ito? Paano niya itatago ang katotohanan sa lalaking hinahanap ang ina ang kanyang nga anak, samantalang siya ang tunay na ina? Nang gabing iyon, habang nahahanda si Rory para umuwi, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number na naman. Naalangan siyang sagutin. Ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. Hello? Rory? Ikaw ba yan? Ang boses sa kabilang linya. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Isang boses na nagdulot sa kanya ng labis na sakit at pakalito. Celine? Ang halos pabulong na tanong ni Rory. Oh, ako nga. Balita ko nasa Manila ka na. At nagtatrabaho ka pa sa Veritas Holdings. Ang galing mo naman. Miss na kita, girl. Kailangan nating makita. Ay celebrate natin ang muli nating pakikita. Ang masiglang sabi ni Celine. Tila walang bahid ng pag-alala. Napatulala si Rory. Si Celine. Narito na siya. Ang babaeng hinahanap ni Julian. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ang kanyang nakaraan ay unti-unting bumabalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. Ang kanyang misyon para kay Julian ay naging mas komplikado. Kinabukasan, habang papunta si Rory sa coffee shop na pinakitaan nila ni Celine, bumigat ang bawat hakbang niya. Ang text ni Celine kagabi ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa kanya. 8 taon na silang hindi nakita. 8 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang gabing iyon. Ano kaya ang sasabihin ni Celine? Alam ba niya ang lahat? Pagpasok niya sa coffee shop, nakita niya agad si Celine na nakaupo sa isang sulok, nakangiti at kumakawe. Tila walang nagbago kay Celine. Maganda pa rin, elegante, at puno ng sigla. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may kakaibang kaba na naramdaman si Rory. Rory! Girl! Miss na kita! Sigaw ni Celine, tumayo at niyakap ng mahigpit si Rory. Ang yakap ay tila puno ng pagmamahal. Ngunit pakiramdam ni Rory ay may kakaibang lamig doon. Celine, ang pilit ng ngiti ni Rory, habang niyayakap din ang kaibigan. Ikaw rin. Ang tagal na. Umupo sila. Nag-order si Celine ng kape at cake. Habang si Rory ay tubig lang. So, kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nakita. Bakit hindi ka napakita? Nagulat ako nang malaman kong nasa Manila ka na pala. At sa Veritas Holdings pa. Wow! Ang galing mo talaga. Sunod-sunod na tanong ni Celine, ang kanyang nga mata ay tila nahahanap ng kasagutan. Okay lang naman ako, sagot ni Rory, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Nagtrabaho lang ako nang nagtrabaho sa Davao. Alam mo na, para mabuhay. Hindi niya binanggit ang tungkol sa kanyang nga anak. Hindi niya binanggit ang tungkol sa hirap na pinagdaanan niya. Davao? Ang layo naman. Bakit doon ka napunta? Ang dami namang opportunities dito sa Manila. Pero buti na lang. Nakabalik ka na. At sa Veritas Holdings pa. Ang swerte mo naman. Sabi ni Selena, ang kanyang ngiti ay tila lumawa. So, kumusta naman ang work mo doon? Mahirap ba? Sino ang CEO mo? Alam ni Rory na ito na ang simula. Kailangan niyang maging maingat. Okay lang naman. Maraming trabaho. Si Sir Julian Montemayor ang CEO. Julian Montemayor? Napataas ang kilay ni Celine. Ang gwapo diba? Sabi ko na nga ba? Makikita ulit kayo. Ang tadhana nga naman. Napakunot ang nu ni Rory. Bakit ganun ang sinabi ni Celine? Tadhana. Oo. Gwapo nga. Ang pilit na ngiti ni Rory. Sinubukan niyang ilihis ang usapan. Ikaw, Celine. Kumusta ka? Anong ginagawa mo ngayon? Ako. Eto. Nakpapahinga lang. Nak-enjoy sa buhay. Pero alam mo, Rory, may naalala ako tungkol sa gabing iyon. Yung pati, sabi ni Celine, ang kanyang boses ay bumaba, tila may gustong ibulong. Naalala ko na may suot kang silver bracelet na may bituin. Bigay ko pa nga sa iyo yun, di ba? At naalala ko rin na may isang lalaking lumapit sa atin. Sobra tayong nalasing nun, kaya hindi ko na matandaan ang mukha niya. Pero ang bracelet mo, doon ko naalala. Nanlami si Rory. Ang silver bracelet na may bituin.
Iyon ang sinabi ni Julian. At bigay iyon ni Celine sa kanya. May alam ba si Celine? O sadyang nakataon lang? Ang puso ni Rory ay kumabo ng malakas. Oh. Naalala ko ngayon, ang pilit ng ngiti ni Rory, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ang tagal na nga. Kaya halos hindi ko na matandaan ang nga detalye. Pero ako, naalala ko, sabi ni Celine, tumiti sa mga mata ni Rory, parang kahapon lang. Ang gabi na iyon. Nabago ang lahat, di ba? May kakaiba sa boses ni Celine. Isang bagay na hindi maintindihan ni Rory. Sila may pinapahiwatig ito. Oh, nabago ang lahat. Ang sagot ni Rory, ang kanyang boses ay halos pabulong. Nakpatuloy sila sa pausap. Ngunit ang bawat salita ni Celine ay tila may nakatagong kahulugan. Ang kanyang nga tanong ay tila naghahanap ng butas sa mga sagot ni Rory. Ang kanyang nga ngiti ay tila may tinatagong pagmamanipula. Napansin ni Rory ang isang kakaibang kislap sa mamata ni Celine sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Julian. Nang matapos ang kanilang kape, tumayo si Celine. Rory, kailangan nating makita ulit. Ang dami pa nating pausapan. Lalo na ngayong natatrabaho ka na sa Veritas Holdings. Sino ba naman ang maakala na makikita ulit tayo sa ganitong paraan? O nga, ang pilit na ngiti ni Rory. Habang naglalakad sila palabas and coffee shop, tumuno ang cellphone ni Celine. Sinagot niya ito. Hello. Oh, Julian. Ikaw pala. Oh, kasama ko si Rory. Nakape lang kami. May sasabihin ka ba? Nanlaki ang nga mata ni Rory. Julian. Kausap ni Celine si Julian. Okay. See you later. Sabi ni Celine at ibineba ang telepono. Lumingon si Celine kay Rory, nakangiti. Si Julian. May kailangan daw siyang kausapin ako. Tungkol sa misyon mo, siguro. Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ano ang nangyayari? Bakit makausap si Julian at Celine? Rory, biglang sabi ni Celine, ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. May narinig ako. Totoo ba? May anak ka na? Nanlamig si Rory. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibo. Paano nalaman ni Celine? Sino ang nagsabi? Ang kanyang mamata ay nanlaki sa gulat at tako. Ang kanyang lihim. Ang kanyang pinakamalaking lihim. Sa kanyang executive office, pinagmamasdan ni Julian si Rory mula sa kanyang glass wall. Ang kanyang bagong personal assistant. Tahimik. Masipag. Mahusay. Ngunit may kakaiba sa kanya. Madalas niyang mahuli si Rory na nakatitig sa kawalan, na tila malalim ang inisip. May lungkot sa mamata nito na hindi niya maintindihan. Naalala ni Julian ang pagkabigla ni Rory nang ipaalam niya ang misyon na hanapin si Celine. Ang kanyang reaksyon ay tila sobra para sa isang simpleng utos. Ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. Siguro ay dahil lang sa bigat ng trabaho. Isang hapon, habang abala si Julian sa kanyang nga papeles, narinig niya ang boses ni Rory na nag-usap sa telepono. Opo, Kuya Dante. Nasa school na po sila. Opo, okay lang po ako dito. Ingat po kayo diyan. Miss ko na rin po sila. I love you too. Napakunot ang no ni Julian. Kuya Dante? Sila? Miss ko na rin po sila? May mga anak ba si Rory? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya nabasa sa resume ni Rory na may maanak ito. Bakit kaya? Naisip ni Julian ang sarili niyang sitwasyon. Ang kanyang anak. Ang anak na hindi niya pa nakikilala. Ang anak na sa tingin niya ay kay Celine. Ang usapan niya kay Celine kagabi ay nadulot ng bahagyang pagdududa sa kanyang isip. Sigurado ba si Celine sama sinasabi niya? Ang kanyang mga alaala sa gabing iyon ay malabo, at si Celine lang ang nabigay sa kanyang mga detalye. Bumalik ang isip ni Julian sa gabing iyon. Ang boses, ang tawa, ang pabango, at ang bracelet. Para bang unti-unting lumilinaw ang isang larawan sa kanyang isip, ngunit hindi pa rin niya lubos na makita. Pumunta si Julian sa meeting room. Nakaupo na doon si Rory, naghahanda para sa kanyang presentasyon. Profesional si Rory, ang kanyang nga ideya ay matalas, ang kanyang presentation ay malinaw. Habang nagsasalita si Rory, napansin ni Julian ang isang maliit na paklat sa kanyang braso, malapit sa siko. Isang maliit na marka na tila pamilyar. Nasaan niya kaya iyon nakita? Maya-maya pa, habang naglalakad si Julian sa hallway,
nakita niya si Celine na papalapit sa opisina ni Rory. Ngumiti si Celine at agad na lumapit kay Julian. Julian, naisip ko, dalawin kita. Kumusta ka na? Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay malambing. Ayos lang, sagot ni Julian, na tila hindi comfortable. Napansin niya ang pagbabago sa dating kaswal na kilos ni Celine. Tila nagiging mas agresibo ito sa kanyang paglapit. Oh, hi Rory. Bati ni Celine, nilingon si Rory. Alam mo ba, Julian, si Rory, napakatalino niya talaga. Kaya nga siguro siya ang napili mo bilang PA. Alam ko, ako ang hinahanap mo, pero si Rory. Siya ang matulungin. Nagulat si Julian sa sinabi ni Celine. Bakit niya iyon sinabi? Parang may pinapahiwate. Tinitigan niya si Rory. Natila nagulat din. Celine, huwag ka magsalitang ganyan. Sabi ni Rory. Bahagyang namula ang pisngi. Bakit naman? Sabi ni Celine, tumawa. Nagsasabi lang ako ngang totoo. Ang ganda ngang suot mong dress ngayon, Rory. Bagay na bagay sa iyo. Hindi comfortable si Julian sa sitwasyon. May kakaiba sa interaksyon ni Rory at Celine. Parang may hindi sila sinasabi. Nang gabing iyon, habang nagisa si Julian sa kanyang opisina, nag-iisip siya. May kakaiba kay Rory. May kakaiba kay Celine. Ang kanyang mga alaala sa gabing iyon ay tila unti-anting nakakadikit, ngunit may mga piraso pa rin na nawawala. Napatingin siya sa kanyang desk. May nakita siyang maliit na silver na bracelet na may bituin, nakalagay sa isang sulok ng kanyang drawer. Kinuha niya iyon. Ito ang bracelet na sinabi niyang nakita niya sa babaeng nakasama niya sa gabing iyon. Ito ang bracelet na sinabi ni Celine na pag-ari niya. Ngunit may bumulong sa kanyang isip. Naalala niya ang isang araw, matagal na ang nakalipas, nang nakita niya si Celine na suot ang bracelet na ito, pero sinabi ni Celine na hiniram lang niya iyon. Saan? Kanino? Napakunot ang no ni Julian. Tila may nakalimutan siyang mahalagang detalye. Tiningnan niya ang bracelet. Ang disenyong iyon ay tila pamilya. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Nakita niya ang bracelet na ito dati sa kamay ni Rory. Isang beses, habang inaayos ni Rory ang kanyang mga papeles, nakita niya ito sa pulso nito. Hindi niya masyadong pinansin noon, ngunit ngayon, ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha ni Julian ang kanyang cellphone at hinanap ang litrato ni Celine na ipinakita niya kay Rory. Pagkatapos, hinanap niya ang lumang litrato ni Rory sa kanyang social media account. Tiningnan niya ang kanilang mga mukha. May mga pagkakahawig. Ang hugis ng mata. Ang ngiti. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Napakagat si Julian sa labi niya. Sino sa dalawa ang totoo? Si Celine na nakpakilalang babaeng kasama niya. O si Rory? Natahimik ngunit tila may tinatago. At naktatagli ng mga detalye na tila mas tumutugma. Ang kanyang isip ay puno ng pakalito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, habang nag-ayos si Rory ng mapapeles sa kanyang desk, napansin niya ang isang maliit na silver bracelet na may hugis bituin na charm, nakalagay sa gilid ng kanyang keyboard. Nalaki ang kanyang mata. Ito ang bracelet na bigay ni Celine sa kanya, ang bracelet na suot niya noong gabing iyon. Paano ito napunta rito? Ang huli niyang alam, naiwan niya ito sa Davao. Bago pa man siya makapaisip, pumasok si Julian sa kanyang opisina. May hawak din itong isang kaparehong bracelet. Ms. Santos, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagdududa. Nakita ko ito sa iyong desk. Sa iyo ba ito? Itinaas niya ang bracelet na hawak niya. Nanlamig si Rory. Ito na. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Sinubukan niyang makunwari na walang alam. Ah, sir. Opo. Sa akin po ito. Ang pilit niyang sagot, habang pilit na kinukuha ang bracelet sa kanyang desk. Naiwan ko po ata ito kanina. Naiwan? Tanong ni Julian. Ang kanyang mamata ay naniningkit. Pero bakit may kapareho nito sa drawer ko? At bakit sinabi ni Celine na sa kanya ito? Nagulat si Rory. Mayroon din si Julian? At sinabi ni Celine na sa kanya? Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang nga salita ay tila nawawala sa era. Sir, siguro po. Nakakamali lang po kayo, ang pilit niyang ngiti, habang pilit na itinatago ang kaba. Marami naman pong ganyang bracelet,
Sir. Baka po. Nakataon lang. Tinitigan ni Julian si Rory. Ang kanyang tingin ay matalim. Nakataon lang? Miss Santos. Ang bracelet na ito ay may espesyal na disenyo. Hindi ito karaniwan. At ang amoy. Amoy sampagwita. Parehong-pareho sa amoy na pabango na babaeng kasama ko nung gabing iyon. Nanlamig si Rory. Ang pabango. Ang amoy sampagwita. Ayon ang paborito niyang pabango. At ayon ang pabango na suot niya nung gabing iyon. Hindi na siya makahinga. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Celine, nakangiti. Julian, andito ka lang pala. Sabi ni Celine, lumapit kay Julian at niyakap ito. Narinig ko ang boses mo, kaya dumiretso na ako rito. Napatingin si Chelina sa kamay ni Julian at pagkatapos ay sa kamay ni Rory. Nakita niya ang dalawang bracelet. Ang kanyang ngiti ay lumawa. Oh, ang bracelet ko. Sabi ni Celine. Kinuha ang bracelet sa kamay ni Julian. Naiwan ko pala sa opisina mo. Julian, akala ko nawawala na. Salamat. Nagulat si Rory. Paano? Bakit? Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat. Celine, sa iyo ba talaga ito? Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. O naman, Julian. Diba, ikinuwento ko sa iyo noon. Ito ang suot ko nung gabing yon. Hindi mo ba naalala? Ito ang charm na binigay mo sa akin, sabi ni Celine habang hinahawakan ang charm na hugis bituin. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. At ang kanyang nga mata ay tila nakpapahiwati ng isang bagay na hindi maintindihan ni Rory. Napakunot ang no ni Rory. Charm na binigay ni Julian. Kailan? Hindi niya maalala na may binigay si Julian kay Celine. At ang bracelet na iyon ay bigay ni Celine sa kanya. Pero, paano nangyari na may kapareho si Rory? Tanong ni Julian, tumitak kay Selena. Ah, iyan. Sabi ni Celine, tumawa. Naku, Rory. Naalala mo ba? Iyan ang binigay ko sa iyo noon, di ba? Pareho tayo ng bracelet. Best friends, remember? Nalami si Rory. Oo, bigay ni Celine sa kanya. Ngunit ang paraan ng pagkasabi ni Celine ay tila nakpapahiwati na si Rory ang nanghiram, hindi ang nakmamayari. At ang pagkasabi ni Celine na best friends ay tila may bahit ng pagmamanipula. Oo nga. Ang pilit ng ngiti ni Rory. Binigay mo sa akin nun, Celine. Tinitigan ni Julian si Rory at Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng pakalito. Ang nga detalye ay tila nakakasalungatan. Ang amoy sampagwita ay kay Rory. Ang pakla sa braso ay kay Rory. Ngunit ang bracelet ay kay Celine. At sinabi ni Celine na siya ang kasama niya. Kaya nga, Julian, sabi ni Celine, lumapit pa kay Julian at hinawakan ang braso nito. Ako ang kasama mo noong gabing iyon. Hindi mo lang matandaan ng malinaw. Pero ako, naalala ko. Ang lahat. Ang mga mata ni Rory at Celine ay nagtama. Ang nga mata ni Rory ay puno ng galit at pakabahala. Ang nga mata ni Celine ay puno ng pagmamanipula at isang kakaibang tagumpay. Alam ni Rory na sinasadya ni Celine ang lahat ng ito. Sinusubukan niyang linlangin si Julian. Kaya, Julian, patuloy ni Celine, ang kanyang boses ay malambing. Huwag ka nang mag-alala. Nandito na ako. Hindi mo na kailangang hanapin pa. Ako ang hinahanap mo. Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Tinitigan ni Julian si Rory at Celine, ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Ang kanyang isip ay naglalaban. Sino sa dalawa ang totoo? Sino ang nagsasabing ang totoo? Kung gayon, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay mababa at puno ang pagdududa. Sino sa dalawa ang babaeng kasama ko noong gabing iyon? Hindi mapakali si Julian sa kanyang opisina. Ang eksena kahapon sa pagitan ni Rory at Celine tungkol sa bracelet ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Sino ang nagsasabing ang totoo? Ang isip niya ay tila isang gulong na patuloy sa pag-ikot, pilit na inaalala ang bawat detalyeng gabing iyon 8 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang boses. Malambing. Ang tawa. Parang kampanilya. Ang amoy ng sampagwita. At ang bracelet. Lahat ng iyon ay tugma kay Rory. Ngunit si Celine ang nagsasabing siya ang kasama niya. Si Celine ang nagbigay ng mga detalye na napatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Amoy sampagwita, bulong ni Julian sa sarili. Madalas niyang naamoy ang pabango na iyon kay Rory. Ngunit kay Celine?
Hindi niya gaanong napapansin. Nasimula si Julian na maging mas mapamasid. Sa mga sumunod na araw, lihim niyang inoobserbahan sina Rory at Celine. Sa tuwing makakasama sila sa opisina o kahit sa mga casual na pag-usap, pinagmamasdan niya ang kanilang galaw, ang kanilang mga ekspresyon. Napansin niya na si Rory ay mas tahimik, mas pino sa kanyang nga kilos. Mayroon siyang isang tiyak na paraan ng paggawa ng tasa ng kape, isang maliit na kagat sa labi kapag nag-aisip. Mga simpleng bagay. Ngunit tila bumubuo ang isang larawan sa isip ni Julian. Si Celine naman, mas masigla, mas maingay. Palagi itong nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila may tinatago. Madalas nitong hawakan ang braso ni Julian o lumapit ng sobra, na tila nahahanap ng atensyon. Isang hapon, habang naglalakad si Julian sa hallway, nakita niya si Rory na kausap ang isang delivery guy. May nakita siyang maliit na peklat sa braso ni Rory, malapit sa siko. Isang maliit na marka na tila pamilya. Nasaan niya kaya iyon nakita? Pilit niyang inaalala, ngunit tila nakatago sa isang madilim na sulok ng kanyang isip. Nang gabing iyon, matapos umuwi sa kanyang tsondo, kinuha ni Julian ang kanyang lumang laptop. Pilit niyang hinanap ang lumang litrato o video mula sa gabing iyon 8 taon na ang nakalipas. Mayroon siyang ilang kaibigan na nandun din sa pati. Baka mayroon silang mga litrato. Next-scroll siya sa mga lumang social media post, mga album ng mga kaibigan. Maraming litrato ng party. Mga nakangiting mukha, mga baso nga alak. Ngunit ang mga litrato ay malabo, madilim, at halos walang makita. Biglang may nakita si Julian, isang videoclip. Maikli lang. Mailang segundo. Nakpapakita ngang isang grupo ngang ngataw na sumasayaw. At sa isang sulok, nakita niya ang isang babae na nakatalikod, nakasuot ng isang dress na pamilya. At sa kanyang pulso, isang silver na bracelet na may bituin. Pinause ni Julian ang video. Sinubukan niyang i-zoom in. Malabo pa rin. Ngunit malinaw na nakita niya ang bracelet. At ang buhok ng babae. Mahaba, itim, at bahagyang kulot. Tulad ngang kay Rory. At ang kanyang tindig. Mas matangkat ng bahagya kaysa kay Celine. Naguguluhan si Julian. Ang kanyang isip ay naglalaban. Si Celine ang nagsabing siya ang kasama niya. Ngunit ang nga detalye. Ang bracelet, ang amoy, ang peklat sa braso ni Rory na tila nakita niya dati. At ngayon, ang video na ito. Napasya si Julian na magtanong. Kinabukasan, tinawagan niya ang isa sa kanyang nga kaibigan na nandun din sa party. Si Marco. Marco, may itatanong lang ako sa iyo, sabi ni Julian. Naalala mo ba ang party 8 taon na ang nakalipas? Yung nangyari sa akin? O naman Julian. Ang pangunggot na iyon, sagot ni Marco. Bakit? Si Celine Ramos. Naalala mo ba siya noong gabing iyon? Kasama ko ba talaga siya? Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay puno ang pagdududa. Si Selena? Ah, oo. Naalala ko siya. Pero, hindi ko masyadong maalala na kasama mo siya. Ang naalala ko, si Rory Santos ang kasama niya. Sila ang mag-best friends, di ba? Si Rory ang madalas niyang kasama sa mga party nun. Si Celine ang tipo na mahilig mag-set up ng mga kaibigan niya sa kung ano-anong sitwasyon para lang maging sentro ng atensyon. Nanlaki ang mamata ni Julian. Ano ang ibig mong sabihin? Ah, wala naman, sabi ni Marco, tila naalangan. Pero naalala ko. Minsan, may isang social event, pinilit ni Celine si Rory na mapalit sila ang damit, para lang makmukhang siya ang kasama ang isang sikat na personalidad. Parang trip lang niya. Mahilig siyang mag-eksperimento sa mga ganoong bagay. Parang exchange of identities ba? Para lang may pag-usapan. Napatulala si Julian. Exchange of identities. Ang masalita ni Marco ay tumama sa kanya ng napakalakas. Ang kanyang isip ay nagugnay ng bapiraso. Ang bracelet. Ang amoy. Ang peklat. At ngayon, ang exchange of identities. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Kung totoo ang sinasabi ni Marco, ibig sabihin, hindi si Celine ang babaeng kasama niya noong gabing iyon. Si Rory. Si Aurora Santos. Ang kanyang personal assistant. Ang inangang kanyang nga anak. Hindi mapakali si Rory sa mga sumunod na araw. Ang pagdududa ni Julian. Ang magatanong niya tungkol sa bracelet. At ang presensya ni Celine ay nadulot ng matinding pagkabahala sa kanya.
Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mundo niya, at ang kanyang lihim ay malapit ng mabunyag. Napansin ni Rory ang pagbabago sa kilos ni Celine. Kung dati ay tila napapanggap lang itong kaibigan, ngayon ay tila nagiging mas agresibo na ito. Madalas itong lumabas-pasok sa opisina ni Julian, at madalas din itong mapakita sa mga lugar na nandun si Rory. Tila may pinaplano ito. Isang umaga, habang naghahanda si Rory ng mga dokumento para sa isang mahalagang meeting ni Julian, pumasok si Celine sa kanyang opisina. May dala itong tasa ng kape. "Good morning, Rory." Bati ni Celine. Ang kanyang ngiti ay tila may tinatago. "Ang aga mo naman. Naghahanda ka na naman para kay Julian." "Ano?" Hindi sumagot si Rory. Nagpatuloy siya sa pag-ayos ng mga papeles. "Alam mo, Rory," patuloy ni Celine. Lumapit sa desk ni Rory. "Dapat maingat ka sa mga dokumento na hawak mo. Mahalaga ang mga iyan kay Julian." Bago pa man makasagot si Rory, biglang nadulas ang kamay ni Celine. Ang tasa ng kape ay tumilapon, at ang mainit na likido ay dumiretso sa mga dokumento na hawak ni Rory. "Ay, naku, sorry, Rory," sabi ni Celine. Tila gulat na gulat. "Hindi ko sinasadya. Ang lampa ko talaga." Nalaki ang mga mata ni Rory. Ang mga dokumento ay basa. Ang tinta ay kumalat. Ito ang mga mahalagang kontrata na gagamitin ni Julian sa meeting. "Celine, ano ba dyan?" Ang halos pasigaw na sabi ni Rory, habang pilit na pinupunasan ang mga dokumento. Sa sandaling iyon, pumasok si Julian. Nakita niya ang basa at sirang nga dokumento. Ang kanyang mukha ay kuno-no. "Anong nangyari dito, Ms. Santos?" Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay malamig. "Sir, ako po ang may kasalanan," mabilis na sabi ni Celine. "Nadulas po ako. Hindi ko po sinasadya." Tiningnan ni Julian si Celine pagkatapos ay kay Rory. Nakita niya ang pagkabahala sa mukha ni Rory. "Miss Santos, alam mong napakahalaga nga ang dokumentong ito. Paano nangyari ito?" Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay punong ang pagkadismaya. "Sir, ako po ang may hawak ng mga dokumento." Ang pilit na paliwanag ni Rory, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya magawang sabihin na sinadya iyon ni Celine. "Kailangan mo itong ayusin agad," sabi ni Julian, at umalis. Napakagat si Rory sa labi niya. Tiningnan niya si Celine, na nakangiti ng bahagya. Alam ni Rory na sinadya iyon ni Celine. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap si Rory ng anonymous text messages. "Alam ko ang lihim mo, Rory. Ang nga anak mo, hindi mo kayang itago iyan habang buhay. Ang ganda ang nga anak mo. Sayang kung malalaman ang ama nila ang totoo, di ba?" Nanlamig si Rory. Sino? Sino ang napapadala ng mga mensaheng ito? Ang kanyang isip ay agad na napunta kay Celine. Si Celine lang ang may alam. Isang hapon, habang naglalakad si Rory sa parking lot, nakita niya si Celine na naghihintay sa kanya. "Rory, kailangan nating mag-usap," sabi ni Celine, ang kanyang ngiti ay nawala. "Anong gusto mong pag-usapan, Celine?" Tanong ni Rory, ang kanyang boses ay punong galit. "Ikaw ba ang nagpapadala ng mga text messages sa akin? Bakit? May tinatago ka ba?" Sabi ni Celine, tumawa. "Ang nga anak mo, Rory. Ang ganda nila. Triplets pa. Sino kaya ang ama nila, ano?" Nanlaki ang mga mata ni Rory. "Paano mo nalaman?" "Naku, Rory. Hindi ka naman mahirap hanapin?" "No." Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. "Alam ko ang lahat. Ang gabing iyon. Ang patakas mo. Ang nga anak mo. At alam ko rin na si Julian ang ama nila." Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. "Kaya nga, Rory," patuloy ni Celine. Lumapit kay Rory. "Kung ayaw mong malaman ni Julian ang totoo, at kung ayaw mong masira ang buhay mo, lumayo ka sa kanya. Iwanan mo ang trabaho mo. Bumalik ka sa Davao. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ni Julian ang lahat. At hindi lang iyon. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat." Ang bawat salita ni Celine ay tila kutsilyong tumutusok sa puso ni Rory. Ang kanyang mata ay napuno ng luha. "Bakit mo ginagawa ito, Celine? Kaibigan kita." Ang halos pasigaw na sabi ni Rory. "Kaibigan? Rory, kailan mo ba ako naging kaibigan? Palagi kang mas magaling sa akin."
Palagi kang mas pinapansin. Palagi kang mas maganda. Kaya ngayon, ako naman. Ako naman ang magiging mas magaling. Ako ang magiging sentro ng atensyon. At ako ang magiging kasama ni Julian. Nanlaki ang mata ni Rory. Nagsasalos si Celine. Ito ang dahilan ng lahat. Kaya lumayo ka, Rory. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka, sabi ni Celine, at umalis. Naiwan si Rory na nangingini sa takot at galit. Alam ni Celine ang lahat. At handa itong gawin ang lahat para sirain siya. Ang kanyang nga anak, ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan. Nang gabing iyon, habang namamaneho si Rory pauwi, nakita niya ang isang sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. May nakita siyang babae na nakatayo sa labas, may hawak na cellphone. Natatago ito sa dilim, ngunit nakikita niya ang kislap ng flash ng kamera. Nanlaki ang mata ni Rory. Si Celine. Kinukuhanan niya ng litrato ang kanyang nga anak. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Sa mukha ni Celine, may isang nangingibabaw na ngiti. Isang ngiting puno ng panunuya at isang masamang balak. Hindi na nakatulog si Julian ng gabing iyon. Ang masalita ni Marco, ang mga alaala ng bracelet, ang amoy ng sampaguita, at ang peklat sa braso ni Rory, lahat ay tila bumubuo ng isang malinaw na larawan sa kanyang isip. Ang larawan na iyon ay hindi si Celine. Ito ay si Rory, ang kanyang asistan. Ang babaeng nasa harapan niya araw-araw. Ang isip niya ay nagumpisa ng magduda kay Celine. Bakit siya nagsinungaling? Ano ang motibo niya? Ang lahat ng iyon ay nagpapahirap sa kanya. Kailangan niya ng katotohanan. Ang buong buhay niya ay nakasalalay dito. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, at ang posibleng pagkakaroon ng isang anak. Kinabukasan. Maaga pa lang ay tumawa na si Julian sa isang private investigator na matagal na niyang kakilala, si Mang Tonyo. Mang Tonyo, may ipapahanap ako sa iyo. 2 tao. Si Chelina Ramos at si Aurora Santos, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay seryoso, gusto kong malaman ang lahat. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang kasalukuyan. Bawat detalye. Masusunod. Sir Julian. Ang sagot ni Mang Tonyo. Lumipas ang mga araw, ngunit tila nagiging mas mabigat ang bawat sandali para kay Julian. Pinamamasdan niya si Rory, ang kanyang asistan. May nakikita siyang lungkot sa mga mata nito, isang pagod na pilit nitong itinatago. Naalala niya ang usapan ni Rory sa cellphone tungkol sa mga anak. Sino ang mabatang iyon? Bakit hindi niya alam? Sa kabilang banda, si Celine ay patuloy na nakpaparamdam. Nakpapadala ng mga text messages, tumatawag, at paminsan-minsan ay dumadalaw sa opisina. Ang kanyang boses ay laging masigla. Puno ng kumpiyansa. Tila walang bahid ng pagdududa. Ngunit sa mata ni Julian, may kakaibang kislap sa mga mata ni Celine, isang kislap na tila may tinatagong masamang bala. Isang hapon, habang nag-edit si Julian ng nga email, tumawa si Mang Tonyo. Sa Julian, mayroon na akong initial report, sabi ni Mang Tonyo. Tungkol kay Miss Aurora Santos. Mayroon po siyang 3 anak na babae. Triplets. Nakatira sila sa Davao at kasama niya ang kanyang pinsan, si Dante. Parang bombang sumabo ang balita sa pandinig ni Julian. 3 anak na babae. Triplets. Mula sa kanyang sariling dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad niyang nakita ang mga mata ni Rory. Ang lungkot na iyon. Ang pagkabahala na iyon. Ang lahat ay tila nakaroon ng kahulugan. Siga, Mang Tonyo. Gusto kong makita ang litrato. Ang lahat ng ebidensya. Ang halos utos ni Julian. Ilang minuto lang, dumating si Mang Tonyo sa opisina ni Julian, may dalang isang sobra. Kinuha ni Julian ang malitrato. Isa-isa niyang tiningnan. Ang unang litrato ay isang babaeng nakangiti, may hawak na 3 sanggol. Si Rory. Ang pangalawang litrato ay ang 3 bata. Ang nga sanggol na iyon ay lumaki na. Ang nga mukha nila. Napatulala si Julian. Ang nga mata. Ang ilong. Ang panga. Ang lahat ay tila isang salamin ngang kanyang sariling mukha. Ang nga bata ay kahawi niya. Ang kanyang nga anak. Ang kanyang dugo. Naramdaman ni Julian ang paakyat ng galit sa kanyang dibdib. Galit kay Rory dahil sa pagtatago ang katotohanan. Galit kay Celine dahil sa panlilinlang. At galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulak sa loob ng 8 taon. Mayroon pa po akong nahanap. Sir Julian, sabi ni Mang Tonyo,
May inabot na isa pang sobra. Tungkol kay Ms. Chelina Ramos. Nalaman po namin na mayroon siyang malalim na inggit kay Ms. Santos mula pa noong kolehiyo. At nalaman din namin na nung gabing iyon, si Ms. Ramos po ang nagbigay kay Ms. Santos ng inumin na may halong droga. Nanlaki ang mata ni Julian. Drogang. May halong droga ang inumin. Kaya pala wala siyang maalala ng malinaw. Kaya pala ganon ang pakiramdam niya. At mayroon pa po akong nahanap. Sir Julian, patuloy ni Mang Tonyo. May records po na napapakita na si Ms. Ramos po ang natawa ng taxi para kay Ms. Santos. At iniwan po niya si Ms. Santos sa labas ng hotel kung saan kayo noon naka-check-in nang walang kasama. Nangingini ang magkamay ni Julian. Ang lahat ay unti-unting lumilinaw. Ang panlilinlang ni Celine. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang pagiging inosente sa gabing iyon ay unti-unting bumabalik. Ngunit ang pagtatago ni Rory. Mang Tonyo, salamat. Ang pilit na sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nangingini sa galit. Pwede ka nang umalis. Nang umalis si Mang Tonyo, kinuha ni Julian ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kausapin si Celine. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo sa kanya. Tinawagan niya si Celine. Celine, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Dito sa opisina ko. Ilang sandali lang, pumasok si Celine sa opisina ni Julian, nakangiti. Oh, Julian, ang seryoso mo naman. Ano bang pausapan natin? Tumayo si Julian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Selena, alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa gabing iyon. Alam ko ang tungkol sa mga anak ko. At alam ko ang papel mo sa lahat ng ito. Nagulat si Celine. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ano bang sinasabi mo, Julian? Hindi kita maintindihan. Huwag kang makunwari, Celine, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay punong galit. Nandito ang lahat ng ebidensya. Ang litrato ng mga anak ko. Ang report ng private investigator. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Namutla si Celine. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa takot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Rory, may dalang dokumento. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ni Julian at Celine. Napatingin si Julian kay Rory, ang kanyang mukha ay puno ang sakit at galit. Hawak niya ang isang litrato ang amihan. Ang panganay sa triplets. Tinitigan niya ang mata ng bata, na halos kapareho ng kanyang mata. Rory, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ba ang anak ko? Napatigil si Rory sa pintuan. Ang dokumento sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat. Ang kanyang mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nakita niya si Julian, ang kanyang mukha ay punong galit at sakit. Hawa ang litrato ni amihan. At si Celine, namumutla, nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay nagaganap na. Rory, ang boses ni Julian, nangingini sa galit. Ito ba ang anak ko? Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas, halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga. Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay unti-unting bumabagsak. Sir Julian, ang pilit niyang sabi, habang ang kanyang mata ay napuno ng luha. Huwag kang magsinungaling, Rory. Ang halos pasigaw na sabi ni Julian, lumapit kay Rory. Ang kanyang mata ay naniningkit. Alam ko na ang lahat. Alam ko na may 3 kang anak. At alam ko na sila ang mga anak ko. Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang maluha ay nasimulang dumaloy. Hindi na niya kayang itago. Ang sakit, ang takot, at ang pagsisisi ay bumalot sa kanya. Opo, si Julian, ang halos pabulong na sabi ni Rory, habang umiyak. Opo, sila po ang nga anak ninyo. Parang bombang sumabo ang kanyang nga salita sa opisina. Narinig niya ang bahagyang pahinga ni Celine sa sulok. Bakit Rory? Bakit mo itinago sa akin? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. 8 taon. 8 taon na akong naghahanap, 8 taon na akong nabubuhay sa pagkalito at pagdududa. At ikaw ang may alam ng lahat. Natakot po ako, Sir Julian, ang humihikbing sagot ni Rory. Natakot po ako sa inyo. Natakot po ako sa pamilya ninyo. Natakot po ako sa sasabihin ng mataw. Wala po akong ibang choice kundi ang tumakas. Tumakas, sabi ni Julian. Tumawa ng mapala. At hinayaan mo akong mahanap sa maling tao?
Hinayaan mo akong maging bulak sa katotohanan? Alam mo ba kung gaano kasakit iyon, Rory? Ang mahanap sa isang bagay na nasa harapan mo lang pala? Patawarin niyo po ako, Sir Julian, ang pagmamakaawa ni Rory, lumuhod sa harapan ni Julian. Patawarin niyo po ako. Ginawa ko po ang lahat para lang maprotektahan ang mga anak ko. Wala po akong gibangging tensyon. Protektahan? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay punong galit. Sa pamamagitan ng pagtatago nga katotohanan. Sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa akin na si Celine ang ina nga anak ko. Napatingin si Rory kay Celine. Ang kanyang nga mata ay punong galit. Si Celine po ang nag-umpisa en lahat, Sir Julian, sabi ni Rory, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya po ang nagbigay sa akin ng inumin na may halong droga. Siya po ang nagiwan sa akin sa labas ng hotel ninyo. At siya po ang nagpakilala sa inyo na siya ang kasama ninyo nung gabing iyon. Nanlaki ang nga mata ni Julian. Tiningnan niya si Celine. Hindi totoo yan, Julian, sigaw ni Celine, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagsisinungaling siya. Gusto niya lang akong siraan. Nagsisinungaling? Sabi ni Julian. Lumapit kay Celine. Mayroon akong ebidensya. Celine. Mayroon akong report ng private investigator. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang inggit mo kay Rory. Ang pagtatago mo ngang katotohanan. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Namutla si Celine. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa takot. Hindi siya makapasalita. At ikaw, Rory, sabi ni Julian, bumalik ang tingin kay Rory. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit mo hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Natakot po ako, Sir Julian, ang humihikbing sagot ni Rory. Natakot po ako na baka hindi niyo po tanggapin ang nga anak ko. Natakot po ako na baka kunin niyo po sila sa akin. Wala po akong ibang choice kundi ang tumakas at itago ang lahat. Bumalik ang isip ni Rory sa gabing iyon. Ang dilim. Ang ingay. Ang matinding pakalasing. Ang pagising niya sa hindi pamilyar na kama. Ang pagkabigla ng malaman niyang buntis siya. Ang pagtakas niya sa Davao. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa kanyang nga anak. Hindi mo naiintindihan, Julian, ang sabi ni Rory, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang bawat araw na lumipas, ang bawat sandali na kasama ko ang nga anak ko, ay isang paalala ang gabing iyon. Ngunit sila ang aking lakas. Sila ang aking dahilan para mabuhay. Hindi ko po sila kayang mawala sa akin. Naramdaman ni Julian ang sakit sa boses ni Rory. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi sapat para burahin ang kanyang galit at pagkadismaya. Kaya hinayaan mo akong maging isang ama na hindi alam na may mga anak pala siya. Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay punong pait. Hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan? Alam mo ba kung gaano kasakit iyon, Rory? Ang malaman na may mga anak ka pala, at hindi mo sila nakasama sa loob ng 8 taon? Patawarin niyo po ako. Sir Julian, ang pagmamakaawa ni Rory. Patawarin niyo po ako. Paano ako mapapatawad, Rory? Tanong ni Julian, ang kanyang mamata ay puno ng luha. Ang lahat ng ito. Ang sakit. Ang sakit na naramdaman ko sa loob ng 8 taon. Ang sakit na naramdaman ko ngayon. Tiningnan ni Julian ang litrato ni Amihan sa kanyang kamay. Ang mukha ang bata ay tila nagtatanong. Ang kanyang sariling dugo. Ang kanyang sariling anak. Na hindi niya nakasama sa loob ng 8 taon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, Rory, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay halos pabulong, ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng ito. Napakasakit. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Rory. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyak. Ang lahat ng kanyang takot ay nakatoto. Ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang nga anak, ay galit sa kanya. Tinalikuran ni Julian si Rory. Ang kanyang mabalikat ay nangingini. Ang kanyang boses ay malami. Puno ng pay. Rory, sabi ni Julian, nang hindi lumilingon. Huwag ka nang mapakita sa akin. At sa mga anak ko. Kailanman. Naiwan si Rory na nakaluhot sa sahig, ang kanyang maluha ay patuloy sa pagdaloy. Ang masalita ni Julian, huwag ka nang mapakita sa akin. At sa mga anak ko. Kailanman ay umalingaw sa kanyang isip, tila isang sumpa. Hindi niya na makita si Julian, ngunit ramdam niya ang bigat ng galit nito sa bawat sulok ng opisina. Si Celine naman ay nakatayo pa rin sa gilid, tahimik,
ngunit may isang kakaibang ngiti sa kanyang malabi na tila tagumpay. Parang robot na tumayo si Rory. Ang kanyang mata pa ay nanginginig. Ang kanyang puso ay duro. Tiningnan niya si Celine, ang kanyang mata ay puno ng matinding galit. Masaya ka na, Celine? Ang halos pabulong na tanong ni Rory, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakuha mo na ang gusto mo? Ngumiti si Celine, isang ngiting puno ng panunuya. Nakuha ko na ang dapat ay akin, Rory. Simula pa lang, ako na ang nararapat para kay Julian. Ikaw ang hadlang. Hadlang. Sabi ni Rory, tumawa ng mapala. Ako ang hadlang. Ako ang nadusa sa loob ng 8 taon. Ako ang napalaki nga anak ni Julian. Habang ikaw, natatago sa dilim, napaplano kung ano-ano. Ang dami mong drama, Rory, sabi ni Celine, tumalikod. Mahanap ka na lang ibang trabaho. At huwa kang mapapakita ulit kay Julian at sama anak niya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan sa Davao. Napakaga si Rory sa kanyang labi. Ang mabanta ni Celine ay tumagos sa kanya. Ang kanyang nga anak. Ang kanyang pamilya. Lahat ay nanganganib. Makalipas ang ilang araw. Pakiramdam ni Rory ay para siyang isang anino. Lumabas siya ng Veritas Holdings. Ang kanyang nga gamit ay nasa isang kahon. Bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay puno ang pangungulila. Iniwan niya ang trabaho, ang kaysa isang koneksyon niya kay Julian. Iniwan niya ang lugar na sa loob ng maikling panahon ay naging bahagi ng kanyang buhay. Naisip niya ang nga anak niya. Amihan, Mayumi, at Diwata. Ang kanyang nga anghel. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanila. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay mas lalo lang niya silang nalagay sa panganib. Mama, kailan ka babalik? Ang tanong ni Amihan sa telepono, ilang araw pa katapos. Ang boses ng kanyang anak ay tila tumutusok sa kanyang puso. Babalik din si Mama, anak, ang pilit na ngiti ni Rory, habang pinipigilan ang kanyang luha. Marami lang akong inaayos dito. Hindi niya kayang sabihin sa kanila ang totoo. Ang katotohanan na ang kanilang ama ay galit sa kanya. Ang katotohanan na baka hindi na niya sila makita. Hindi na rin makatulog si Julian. Ang kanyang opisina ay puno ng litrato ng kanyang nga anak. Ang bawat mukha nila ay tila nagtatanong sa kanya. Ang galit niya kay Rory ay nagahalo sa matinding pagsisisi. Bakit hindi niya nalaman agad? Bakit niya hinayaan na mangyari ang lahat ng ito? Naalala niya ang mga salita ni Rory. Ang takot nito. Ang pagnanais nitong protektahan ang mga anak nila. Sa una ay galit ang bumalo sa kanya, ngunit habang lumilipas ang nga oras, unti-unting napapalitan ng lungkot at pagunawa. Tinawagan niya si Mang Tonyo. Mang Tonyo, kumustahin mo si Rory? Gusto kong malaman kung saan siya nakatira. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya. Utos ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Masusunod. Sir Julian. Sagot ni Mang Tonyo. Sa loob ng ilang araw, nakatanggap si Julian ng mga updates mula kay Mang Tonyo. Si Rory ay umuwi na sa Davao. Nakita niya ang nga litrato ni Rory na kasama ang kanyang nga anak. Ang nga mukha ni Amihan, Mayumi, at Diwata ay puno ngiti. At sa mga mata ni Rory, kahit may pakot, ay mayroon pa ring pagmamahal. Napakagat si Julian sa kanyang labi. Ang kanyang nga anak na hindi niya nakilala sa loob ng 8 taon. Ang sakit ay tumagos sa kanya. Ang pangungulila. Isang araw, habang nasa opisina si Julian, nakatanggap siyang isang email. Galing sa Veritas Holdings Legal Department. Subject, update regarding Miss Selena Ramos. Dear Mr. Montemayor, nais po naming ipaalam sa inyo na base sa mga ebidensyang iming nakalap, kumpirmado na po na si Miss Selena Ramos ang may pananagutan sa pagmamanipula at panlilinlang na naganap 8 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga kilos ay may tuturing na seryosong paglaba sa batas. Partikular sa pagbibigay ng droga at panlilinlang. Mayroon na po kaming sapat na batayan para sampahan siya ng kaso, Mr. Montemayor. Nanlaki ang mamata ni Julian. Ang lahat ay unti-unting nakakalinaw. Ang kasinungalingan ni Celine. Ang lahat ng panlilinlang. Ngunit ang sakit ng pagtatago ni Rory ay hindi pa rin nawawala. Napabuntong hininga si Julian. Kailangan niyang mag-isip. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang nga anak. Kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya haharapin ang babaeng nagtago ang kanyang maanak sa loob ng 8 taon?
Nakatulala si Celine sa kanyang apartment, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang balita na nabunya na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Si Julian, siya ang nabunya ng lahat. Ang kanyang nga plano, ang kanyang nga panlilin lang, lahat ay naglaho na parang bula. Ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Ang kanyang cellphone ay patuloy na nagri-ring, ngunit hindi niya sinasagot. Mga kaibigan, mga katrabaho, ang lahat ay tila lumayo na sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tila naging isang mansa. Naalala niya ang galit sa mukha ni Julian, ang pagkadismaya, ang pait, at ang kanyang nga salita, alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Ang nga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napakagat si Celine sa kanyang labi. Ang kanyang apartment ay tila lumiliit, bumabalot sa kanya ng kalungkutan. Ang kanyang nga pangarap na maging Mrs. Montemayor, ang kanyang ambisyon na maging sentro ng atensyon, lahat ay naglaho na. Lumapit si Celine sa kanyang bookshelf. Kinuha niya ang isang lumang photo album. Binuksan niya. Mga litrato niya at ni Rory. Nung high school, nung college, nakangiti sila. Masaya. Magkasama sa bawat kalokohan. Naalala niya ang araw na nakakilala sila. Si Rory, ang bagong transferee, tahimik at mahiyain. Si Celine, ang outgoing at palakaibigan. Naging makaibigan sila agad. Ngunit sa likod ng pagkakaibigan na iyon, may isang inggit na unti-unting lumalaki sa puso ni Celine. Si Rory. Palaging mas magaling. Mas matalino. Mas maganda. Mas pinapansin. Ang lahat ng atensyon ay palaging nasa kay Rory. At si Celine. Palaging nasa anino ni Rory. Naalala niya ang gabing iyon. Ang party. Ang plano niya na ipares si Rory sa isang lalaki, para lang maging sentro ngang sismis. Ang pagbibigay niya ngang inumin na may halong droga kay Rory. Ang pag-iwan niya kay Rory sa labas ng hotel. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano. Ang plano na sirain si Rory. Ang plano na kunin ang lahat ng mayroon si Rory. Ngunit hindi niya inaasahan na si Julian ang lalaking iyon. At hindi niya inaasahan na makakaroon ng mga anak si Rory. At lalong hindi niya inaasahan na hahanapin ni Julian ang ina ng kanyang nga anak. Napakagat si Celine sa kanyang labi. Ang kanyang nga mata ay napunong luha. Ang inggit. Ang ambisyon. Ang lahat ng iyon ay nadulot sa kanyang nga matinding pagdurusa. Nawala na ang lahat. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang nga kaibigan. At ang kanyang pagkakataon na maging bahagi ng pamilya Montemayor. Ang tanga-tanga mo, Selena. Bulong niya sa sarili. Habang umiyak. Ang lahat ng ito, kasalanan mo. Naramdaman ni Celine ang matinding pagsisisi. Ang sakit. Ang kalungkutan. Ang pag-isa. Wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Biglang may naisip si Celine. May isang bagay pa siyang hindi nasasabi. Isang bagay na maring mapabago sa lahat. Isang bagay na maring mapagaan sa kanyang konsensya. Kinuha ni Celine ang kanyang cellphone. Nangingini ang kanyang makamay habang hinahanap niya ang numero ni Rory. Matagal siyang naalinlangan. Sasagutin kaya ni Rory. Galit kaya si Rory sa kanya. Sa huli, pinindot niya ang call button. Na-ring ng matagal. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa huli, may sumago. Hello. Ang boses ni Rory. Mahina. Napakagat si Celine sa kanyang labi. Ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Rory. Ang halos pabulong na sabi ni Celine, ang kanyang boses ay nangingini. Ako ito. Si Celine. Narinig niya ang bahagyang pahinga ni Rory sa kabilang linya. Rory, kailangan nating mag-usap, patuloy ni Celine, ang kanyang ngaluha ay nagsimulang dumaloy. May isang bagay pa akong kailangan mong malaman. Isang lihim, isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Nangingini ang kamay ni Rory nang hawakan niya ang cellphone. Si Celine. Bakit siya tumawag? Pagkatapos lahat ginawa nito. Ano pa ang gusto niyang sabihin? Galit ang bumalot kay Rory, ngunit kasabay nun ay isang matinding kaba. Anong gusto mo, Selena? Ang tanong ni Rory, ang kanyang boses ay malamig at puno ng put. Rory, kailangan nating may usap, ang boses ni Celine sa kabilang linya, mahina at tila umiyak. May isang bagay pa akong kailangan mong malaman. Isang lihim. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Personal. Napakunot ang no ni Rory. Lihim? Ano pa?
Hindi na siya makapaniwala sa anumang sasabihin ni Celine. Ngunit may isang bahagi sa kanya ang nagtataka. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa iyo, Celine, sabi ni Rory. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, wala ka ng kredibilidad sa akin. Alam ko, Rory, ang humihikbing sagot ni Celine. Pero ito ay tungkol din sa iyo. At kay Julian. At sa mga anak mo, kailangan mong marinig. Nag-alinlangan si Rory. Ngunit ang salitang maanak ay tumama sa kanya. Ano pa bang lihim ang maaring itago ni Celine na may kinalaman sa kanyang mga anak? Sige, sabi ni Rory, matapos ang matagal na pag-isip. Saan tayo makikita? Nakasundo silang makita sa isang liblib na coffee shop, malayo sa mga matang nakakakita. Habang papunta si Rory sa coffee shop, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Kaba, galit, at isang matinding pagtataka. Pagpasok niya sa coffee shop, nakita niya si Celine na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay namumukto sa luha. Hindi na ito ang Celine na palaging masigla at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang Celine na tila durok na durok. Umupo si Rory sa tapat ni Celine, ang kanyang mata ay naniningki. Ano ang gusto mong sabihin, Celine? Huminga ng malalim si Celine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Rory, alam kong galit ka sa akin. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ito. Para sa kapakanan ng nga anak mo. Napakagat si Rory sa labi niya. Ano yon? Nung gabing iyon, Rory, simula ni Celine, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ka lang basta ko iniwan. May mas malalim pa doon. Ang dahilan kung bakit ako umalis agad. At kung bakit ako nagpakilala kay Julian na ako ang kasama niya. Tumigil si Celine. Tila naghahanap ng lakas. May isa pang lalaking nandun, Rory. Isang kaibigan ni Julian. Hindi ko matandaan ang pangalan niya. Pero, may ginawa siya sa akin. Isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa sinuman. Hindi ko alam kung bakila niya ako ginawa yon, pero natatakot ako sa kanya. Natakot ako na baka saktan niya ako ulit. O saktan niya si Julian. Kaya kailangan kong umalis agad. Kailangan kong manahimik. At kailangan kong makunwari na ako ang kasama ni Julian, para lang may layo ang sarili ko sa lalaking iyon. Nanlaki ang mata ni Rory. Isang kaibigan ni Julian? May gumawa ng masama kay Celine? At si Julian. Patuloy ni Celine. Ang kanyang maluha ay patuloy sa pagdaloy. Hindi niya alam. Wala siyang alam sa lalaking iyon. At natakot ako na baka kung sabihin ko sa kanya ang totoo, baka saktan din siya ng lalaking iyon. Kaya pilit kong tinakpan ang lahat. Pilit kong inilihis ang paghahanap ni Julian sa akin. Dahil natatakot ako. Natatakot siya ako para sa sarili ko. At natatakot siya ako para kay Julian. Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung totoo ang sinasabi ni Celine, ibig sabihin ay hindi lang inggit ang dahilan ng lahat ng ito. May mas malalim pa. Sino ang lalaking iyon, Selena? Tanong ni Rory. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling si Celine. Hindi ko matandaan ang mukha niya ng malinaw. Sobrang takot ako nun. Ang alam ko lang, kaibigan siya ni Julian. At mayroon siyang. Tumigil si Celine. Mayroon siyang kakaibang marka sa lig. Parang paso. Nanlamig si Rory. Paso sa lig. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Si Attorney Albert Go. Ang tanging abogado na kilala ni Julian na may paso sa lig. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Attorney Albert Go? Ang halos pabulong na tanong ni Rory. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Paano mo nalaman? Napatulala si Rory. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ay unti-unting nakakalinaw. Hindi lang si Celine ang may kasalanan. May mas malalim pa. May isang taong naplano ng lahat. Isang taong matagal nang natatago sa dilim. Kaya ko sinasabi sa iyo ito, Rory, sabi ni Celine, habang umiyak, para malaman mo. Hindi lang ako ang kalaban mo. May mas malaki pa. At natatakot ako na baka saktan niya ang maanak mo. Kaya lumayo ka. Lumayo kayo. Naiwan si Rory na nakaupo sa coffee shop, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang galit kay Celine ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala. Mayroong mas malaki pang banta. Isang tao matagal nang nagtatago. Isang tao may kakayahang saktan ang kanyang nga anak. Kailangan niyang gumawa ng paraan.
Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. At kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan. Hindi na mapakali si Julian. Ang bawat salita ni Celine, na inamin ang lahat sa mga otoridad at formal na kinasuhan, ay tila bumubuo ng isang komplikadong larawan. Ang inggit ni Celine, ang paglalagay niya ng droga, at ang kanyang panlilinlang, lahat ng iyon ay malinaw na. Ngunit ang mas bumabagabak sa kanya ay ang pagkabunya ni Celine sa tungkol kay Atty. Albert Go. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang kaibigan, ang taong kasama niya sa lahat ng laban. Pasosali, bulong ni Julian sa sarili. Naalala niya ang maliit na marka sa lianan ng leak ni Albert. Hindi niya gaanong napapansin nun, o kung napansin man, hindi niya gaanong biniyan ng pansin. Ngunit ngayon, ang maliit na marka na iyon ay tila naktatago en isang malaking lihim. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung totoo ang sinasabi ni Celine, ibig sabihin, may mas malalim na koneksyon si Albert sa gabing iyon kaysa sa inaakala niya. At ang pagtatago ni Celine ay hindi lang dahil sa inggit, kundi dahil din sa takot. Mang Tonyo, ang utos ni Julian sa private investigator sa telepono. Gusto kong imbestigahan mo si Atty. Albert Go. Lahat ng koneksyon niya, ang kanyang nakaraan, at ang bawat kilos niya sa loob ng 8 taon na lumipas. Gusto kong malaman ang lahat. Masusunod, Sir Julian, ang sagot ni Mang Tonyo. Sa masumunod na araw, pakiramdam ni Julian ay tila may anino na sumusunod sa kanya. Pinamamasdan niya si Albert, sinusubukan niyang basahin ang bawat galaw nito, ang bawat salita nito. Nagtatanong siya ng gatsaswal na tanong tungkol sa pati 8 taon na ang nakalipas, sinusubukan niyang makita kung may pagbabago sa ekspresyon ni Albert. Ngunit si Albert ay tila kalmado, profesional, at walang bahid ng pagdududa. Ang kanyang nga anak, Amihan, Mayumi, at Diwata. Ang litrato nila ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Kailangan niya silang makita. Kailangan niya silang yakapin. Ang galit niya kay Rory ay unti-unting napapalitan ng matinding pangungulila. Naisip niya ang nga taong nawala sa kanya. Ang nga taong hindi niya nakasama sa loob ng 8 taon. Isang gabi, habang nag-isa si Julian sa kanyang opisina, tumawa si Mang Tonyo. Sir Julian, may nakita po ako. Sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. Si Atty. Albert Go po. May koneksyon sa pamilya ang isang dating kakumpetensya ang Veritas Holdings. Matagal na po silang may alitan. At ang pamilya na iyon ay matagal nang gustong pabaksakin ang kumpanya ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Isang kakumpetensya? Pananabotahe? Nalaman din po namin, patuloy ni Mang Tonyo, na si Atty. Go po ang may ideya na magkaroon ng pati 8 taon na ang nakalipas. At siya po ang nag-invite sa inyo. Tila may hidden agenda po siya. Parang bombang sumabo ang balita sa pandinig ni Julian. Ang pati. Ang lahat nangyari. Ang lahat ay tila konektado. Ang lahat ay tila isang malaking pleno. Mang Tonyo, salamat, ang pilit na sabi ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng galit. Magpatuloy ka sa pag-imbestiga. Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong makahanap ng ebidensya. Kinabukasan, maga pa lang ay pumunta si Julian sa opisina ni Albert. Nakaupo si Albert sa kanyang desk, nakangiti. Good morning, Julian. Ang aga mo naman, bati ni Albert. Albert, kailangan nating mausap. Sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay malami. Napakunot ang no ni Albert. Tungkol saan? Tungkol sa pati 8 taon na ang nakalipas, sabi ni Julian. Tumiti sa mga mata ni Albert. At tungkol sa mga anak ko. At tungkol sa koneksyon mo sa lahat ng ito. Nagulat si Albert. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang kanyang nga mata ay nanlaki. Ano bang sinasabi mo, Julian? Huwag kang makunwari, Albert, sabi ni Julian, lumapit kay Albert. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa paglalagay mo ng droga sa inumin ko. Alam ko ang tungkol sa pagplano mo ng lahat ng ito. At alam ko ang tungkol sa connection mo sa mga kakumpetensya namin. Namutla si Albert. Ang kanyang makamay ay naningini. Hindi siya makapagsalita. Bakit, Albert? Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Kaibigan kita. Pinakakatiwalaan kita. Dahil gusto kong sirain ka, Julian. Ang halos pasigaw na sabi ni Albert, ang kanyang nga mata ay puno ngalit. Gusto kong sirain ang kumpanya mo. Ang lahat ng mayroon ka. Ang lahat na ito ay dapat ay sa akin.
Hindi sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang kanyang kaibigan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nakplano ng lahat. At ang mga anak mo, patuloy ni Albert, tumawa ng mapala. Sana hindi mo na lang sila nahanap. Sana masaya ka sa pagiging ama na hindi alam na may maanak pala siya. Ang tanga-tanga mo, Julian. Nadilim ang paningin ni Julian. Naramdaman niya ang init ng galit na bumabalot sa kanya. Hindi niya kinaya. Sinuntok niya si Albert sa mukha. Napahiga si Albert sa sahig. Ang kanyang labi ay dumudugo. Wala kang karapatang maksalita ang ganyan tungkol sa mga anak ko. Ang sigaw ni Julian. Hindi mo sila kilala. At hindi mo ako kilala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Rory. Nakita niya ang eksena. Si Julian, galit na galit. Si Albert, nakahiga sa sahig, dumudugo. Nagulat si Rory. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Anong nangyayari? Tiningnan ni Julian si Rory, ang kanyang mukha ay punong galit at sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tingin sa kanyang mata. Isang tingin na tila naghahanap ng paunawa o papapatunay sa kanyang hinala. At isang tingin na tila may pakasa. Nakatayo si Rory sa pintuan, ang kanyang mata ay nanlaki sa gulat. Nakita niya si Julian, ang kanyang mukha ay punong galit. At si Albert, nakahiga sa sahig, dumudugo. Ang kanyang puso ay kumabo ng malakas. Anong nangyayari? Ang lahat ay tila isang bangungot. Julian. Ang halos pasigaw na sabi ni Rory. Lumapit kay Julian. Tiningnan ni Julian si Rory, ang kanyang mata ay puno ng sakit at galit, ngunit mayroon ding bahid ng pagod. Rory ang pabulong niyang sabi. Sa sandaling iyon, pumasok ang security, na alerto sa ingay. Agad nilang inaresto si Albert. Habang kinakalatkat si Albert palabas, tiningnan niya si Julian at Rory, ang kanyang mata ay puno ng put. Nang mawala si Albert, nanatili si Rory at Julian sa opisina. Ang katahimikan ay tila bumabalot sa kanila. Anong nangyari, Julian? Tanong ni Rory, ang kanyang boses ay nangingini. Huminga ng malalim si Julian. Ang kanyang mabalikat ay tila bumigat. Si Albert, simula ni Julian. Ang kanyang boses ay mababa. Siya ang nakplano ng lahat. Ang party. Ang paglalagay ng droga sa inumin ko. Ang lahat nangyari 8 taon na ang nakalipas. Ginawa niya ito para sirain ako. Para sirain ang kumpanya ko. Nanlaki ang mga mata ni Rory. Ang lahat ay tila nakakalinaw. Ang nasalita ni Celine. Ang pagtatago niya. Ang lahat ay tila may koneksyon. Si Celine. Sabi ni Rory. Si Celine ay biktima rin, Rory, sabi ni Julian, tumingin kay Rory. Natakot siya kay Albert. Kaya siya naktago. At kaya siya nagsinungaling sa akin. Napakagat si Rory sa labi niya. Ang kanyang luha ay nasimulang dumaloy. Ang lahat ng galit niya kay Celine ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Patawarin mo ako, Rory, sabi ni Julian, lumapit kay Rory. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi ko alam ang totoo. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Umiyak si Rory. Patawarin mo rin ako, Julian. Sa pagtatago ng katotohanan. Sa pagpapatuloy ng kasinungalingan. Ginawa ko lang ang lahat para sa mga anak natin. Niyakap ni Julian si Rory ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay puno ng pagsisisi, paunawa, at isang bagong simula. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagkalito. Ay tila unti-unting nawawala. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Julian sa Davao. Kasama niya si Rory. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ito ang araw na makikilala niya ang kanyang nga anak. Ang kanyang nga anak na hindi niya nakasama sa loob ng 8 taon. Nasa labas silangang bahay ni Kuya Dante. Nakita niya ang 3 bata na naglalaro sa bakuran. Amihan. Mayumi. Diwata. Ang kanyang nga anak. Mama. Papa. Sigaw ni Amihan, tumakbo papalapit kay Rory. Napatingin si Julian sa kanya. Papa? Ngumiti si Rory. Sila ang nga anak natin, Julian. Lumuhod si Julian. Tiningnan niya ang 3 bata. Ang kanilang mamuha ay tila isang salamin ng kanyang sarili. Ang kanilang nga mata ay puno ng inosensa at kagalakan. Hello, mga anak. Ang sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nangingini. Ako ang papa ninyo. Nagulat ang nga bata. Tiningnan nila si Rory.
Ngumiti si Rory at tumango. Lumapit si amihan kay Julian. Tiningnan niya si Julian. Pagkatapos ay ngumiti. Papa, niyakap ni Julian ang tatlong bata ng mahigpit. Ang kanyang ngaluha ay nagsimulang dumaloy. Ito ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Ang lahat ay tila nakaroon ng kahulugan. Lumipas ang mabuwan. Ang buhay ni Rory at Julian ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatak sila. Mas malakas. Mas puno ng pagmamahal. Si Julian ay naging isang mapagmahal na ama sa amihan, Mayumi, at Diwata. Madalas siyang umuwi sa Davao, o dinadala niya ang nga bata sa Manila. Ang kanyang opisina ay puno ng litrato ng kanyang nga anak. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Si Rory naman ay bumalik sa Veritas Holdings. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang assistant. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kumpanya, isang taong pinakakatiwalaan ni Julian sa lahat ng bagay. Si Celine ay napakita ng tunay na pagsisisi. Nagboluntaryo siya sa isang charity organization. At unti-unting bumalik ang kanyang dating kabaitan. Hindi na sila naging makaibigan ni Rory tulad ng dati, ngunit mayroon silang isang bagong uri ng pakunawa at pagpapatawad. Isang hapon, habang naglalakad si Rory at Julian sa parke, kasama ang kanilang nga anak, hinawakan ni Julian ang kamay ni Rory. Salamat Rory, sabi ni Julian. Tumiti sa mga mata ni Rory. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging matapang. Salamat sa pagmamahal mo sa mga anak natin. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Rory. Salamat din Julian. Salamat sa pag-unawa. Salamat sa pagpapatawad. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya na matagal ko nang pinangarap. Tiningnan nila ang kanilang nga anak na naglalaro. Ang kanilang nga puso ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pakalito, ay naglaho na. Ang lahat ng iyon ay napalitan ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng pagtitiwala. Dahil sa huli, ang pagtitiwala ang pinakamatibay na pundasyon ng isang matatag na pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aurora at Julian, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, lihim, at sa huli, pag-ibig. Sa lahat ng aking minamahal na mambabasa, sa bawat pahina, bawat kabanata, at bawat damdaming ibinahagi ko sa inyo, malalim ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras at puso upang makinig sa kwento ni na Rory at Julian. Ang pagsusulat ng ang lihim sa aking sinapupunan ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkataong masaya. May mga pagkataong puno na hamon. Ngunit sa huli, ito ay isang proseso na nagdulot ng malaking kaligayahan. Sa pamamagitan ng kanilang makaranasan, nasaksihan natin kung paano maaring maging komplikado ang buhay, puno nga hindi inaasahang pangyayari at mga lihim na pilit nating itinatago. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, napatunayan natin na ang pag-ibig ay may kakayahang paghilumin ang nga sugat, pagbigyan ang kapatawaran, at muling mabigay ng pag-asa. Ipinakita sa atin ni na Rory at Julian na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, basta't may pagtitiwala at bukas na puso, posibleng bumumuli ang isang pamilya at lumikha ng isang bagong simula. Naway ang kanilang kwento ay magsilbing paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ay palaging naghahatid sa tunay na kalayaan at kapayapaan. At higit sa lahat, sana ay manatili sa inyong mapuso ang mensahe ng pag-asa. Nasa bawat pagsubok, mayroon tayong lakas na bumangon at ay pagpatuloy ang buhay ng may pagmamahal. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Naway ang kwentong ito ay naiwan ng magandang marka sa inyong mga puso. Nagmamahal, Kirik Kadatefo.